Mapagpalang araw sa bawat isa, mga kapuso, kapamilya. Ang ating gagawin ngayon ay pang merienda po, yung tinatawag kong botche, version ni Manong Chef Dar. Yung ating ingredients po ay napakasimple lang po. Glutinous flour, nasa 250 grams. Coconut milk, 200 ml. OB, ito po ay nasa 100 grams. Gagamit po tayo ng cornstarch for coating po. Ang purpose nito ay para maging crunchy po siya sa ibabaw. Sugar, nasa 40 ml, 40 grams. White sugar, 40 grams. Then salt, nasa 0.5 grams. Ilalagyan ko po ito ng salt para umibabaw ang lasa ng ating inilagay na coconut milk. At ang ating white sesame seed, yung ating pang-coating sa ating botche. So yung ating lulutuin ngayon, botche. Masarap pang merienda. Ihalo ko lang po yung ating salt, 5 grams, sugar. Halo-haluin po natin yung ating ingredients bago natin ilagay yung coconut milk. Yung ating coconut milk nga pala po ay pinainit po o pinakulo. Then lagay po na natin yung ating coconut milk. Hindi po tayo naglalagay ng tubig. Ang purpose para malasa po yung ating botche. Gawin lang po natin na magiging siya. Pwede na po ninyong kamayin o nasa inyo na po yan. Ito na po yung ating glutinous powder. Yan. Ating kamay po ay panatiling pong malinis para sa ating paggawa ng dough sa ating botche. Yung aking version po ay pinasimple, pinasarap. Hindi po tayo naghahalo ng tubig. Saka yung paano magiging crunchy sa ibabaw, cornstarch po yung aking pinagko-coating bago ko ilagay doon sa sesame seed po. I-release po natin ito 20 minutes. Takpan lang po natin ng plastic. Okay? Pisan na po natin. Doon na po yung ating dough. So kukuha lang po tayo ng nasa 50 grams. Katapos natin bilugin, titikin lang po natin. Test na po ninyo kung ano po yung inyong ilalagay na kanyang palaman. Sa akin po ay OB. Ganito lang po. Then, bilugin po ninyo dahan-dahan. Katapos nito, yung ating prepare na corn flour, ito po yung ating pangkot. Halo-haluin po natin bago po natin ilagay dun sa sesame seed. Sausaw lang po natin dun sa ating cornstarch. Then lagay po natin dun sa ating sesame seed. Okay. Katapos ito, bilugin po natin muli para kumapit po yung ating sesame seed. So ang purpose ng cornstarch, ito ay magiging crunchy po siya. Protein lang po yung ating gagawin. Kumuha ng 50 grams palaparin at lagyan ng palaman sa loob. Nasa inyo na po yun kung nasa 10 grams, pero kung pang business kailangan meron kayong standard. Lagyan nyo lang siya ng 10 grams. Sarado lang po ninyo, bilugin na may halong pagmamahal. Then ikon po natin yung cornstarch. Pag po ninyong kakaligtaan, halo-haloin yung cornstarch. Then sausaw po ninyo, ilagay dun sa ating white sesame seed. Hindi ko na po pala niluto yung sesame seed o isinangag. Madali lang po gumawa ng ating botche. Sa aking version,
ay kaiba doon sa mga version ng iba. Ayan. So kanya-kanyang version po ito. Ayan. Yung pag-ikot po ninyo, kailangan gamitan nyo po ng hinlalaki. Ayan. Hinlalaki po ba ito? Ayan. Para sa loob, napakadaling ikutin. Pagkatapos, bilugin lang po ninyo, isa-usaw sa cornstarch o cornflour. Then, lagay dun sa sesame seed. Ito pong mga ginagawa ko ay karagdagan kaalaman sa inyong mga pagluluto. Huwag po ninyong kakaligtaan ang pag-like o lalo na yung pag-follow. Lulutuin na po natin yung ating butchi. Mas mainam po ito kung mas marami yung oil, yung deep fry talaga. Pero dahil nasa bahay po tayo, hindi po siya deep fry. Balik-balik rin po natin para balance po ang kanilang pagkaluto. Kita po natin yung butchi ko ay hindi siya lumulubo o pumuputok. Ito na po ang ating butchi ni Manong Chef Dar recipe. Yung ating butchi ay crunchy sa ibabaw. Mayroon akong nilalagay na ingredients sa ibabaw at sa loob po ay talagang malasahan mo ang glutinous niya. Ito na po ang ating butchi. Kain po tayo. Crunchy po siya. Pag kinagat mo, crunchy po siya. Ang kanyang tamis ay katamtaman lang po. Thank you po sa bawat isa. Huwag kalimutang mag-follow, like, and share. God bless po. Maraming salamat sa inyong pag-like, share, and subscribe. God bless.